Nandun po tayo sa Matthew chapter 6. Magsisimula sa verse 9. Sabi doon, "Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil." Naalala nyo pa? Yung unang dalawang salita sa prayer na ito, ang sabi doon, Our Father. At nakita natin at ipinakita ni Jesucristo kung paanong tayo bilang mga mananampalataya, ang ina-address natin ay ang ating Ama. No? Ang ating Ama na nasa langit, at natutunan natin 'yon, no? Na si Kristo, although yung Israel, yung Jewish people, although meron silang idea na ang Diyos ay Ama, pero si Kristo, yung siyang nanalangin, at nung siya ay nanalangin ng Our Father, pinaratangan siya ng blasphemy ng mga tao sa paligid niya. Bakit? Kasi nga, para sa kanila, itinuturing ni Kristo na kapantay niya yung Ama. Yung Diyos, kapantay niya kasi tinawag niyang Father. No? At ang sinasabi ni Kristo dito, na napag-aralan natin noong nakaraan, ay kapag tayo nananalangin tayo sa ating Ama. Tayo bilang mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, ay nagkaroon tayo ng pribilehiyo na maging anak ng Diyos. Sabi doon, Our Father in heaven, hallowed be your name. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay espiritual ng mga Kristiyano, may dalawang spiritual na bagay na dapat tayong ginagawa. Ang una ay yung pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nangungusap sa atin. At pangalawa ay yung ating pananalangin. Dahil yung pananalangin naman natin, ito naman ay yung ating pakikipag-usap sa Diyos. No? So, importante itong dalawang bagay na ito, na pinag-aaralan natin salita ng Diyos, dahil sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nangungusap sa atin, at sa pamamagitan ng ating panalangin, tayo ay nakikipag-usap or nakikipag-commune sa Ama or sa Diyos. No? At nakita natin doon sa mga dati natin, yung mga pag-aaral natin patungkol dito sa Matthew chapter 5 and 6, nakita natin kung paano yung idea nitong mga tao na ito pagdating sa oath, sa divorce, sa lust, no? At sa pagbibigay, sa pag-ibig sa kaaway, nakita natin kung paanong itong mga tao na ito ay ginagawa itong mga religious acts na ito para ipakita na sila'y banal. Para ipakita yung kanilang piety. Pag sinabi nating piety, yung mga gawaing spiritual, no? Para ipakita yung bagay na yon. At maging dun sa kanilang panalangin, no? Nung mga tao na ito, nitong mga Pariseo at mga tagapagturo ng batas, na kapag sila'y nananalangin, ay tumatayo pa sila sa kanto. At doon sila nananalangin para ipakita yung kanilang kabanalan doon sa mga tao sa kanilang paligid. At sinasabi ni Kristo, hindi kayo dapat ganyan manalangin. Dapat ganito kayo manalangin. Ayun yung sabi ni Kristo. Ang sabi niya doon, Our Father in heaven, hallowed be thy name. At alam niyo mga kapatid, kung yung pananalangin sa Panginoon, kailan natin ginagamit yung panalangin? Marami sa atin, kapag gipit na, dun na nanalangin. Maraming ganyan. No? Pag gipit na, doon mananalangin. Kapag nandun na sila sa sitwasyon na
wala na silang magagawa, dun lang sila nananalangin. No? Dun sila lalapit at hihingi sa Diyos ng tulong dun sa sitwasyon na kanilang kinalalagyan. No? Marami sa atin ganon ang ginagawa natin. No? Ganon yung thinking natin pagdating sa prayer. At alam niyo mga kapatid, kung yung panalangin ay communion sa Diyos, yung pakikipag-ugnayan sa Diyos, at wala ng iba, no? Kung yung pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos, pero hindi ka naghihintay na meron kang makukuha na material na bagay, kung yung pananalangin ay hindi paghiling sa Diyos doon sa mga bagay na gusto mong gawin, alam nyo, yung panalangin, importante pa din. No? Importante pa rin yung panalangin, kahit hindi yun sa paghingi ng kung ano-anong bagay sa Panginoon. Kasi maraming tao, maraming Kristiyano ngayon na lumalapit sa Diyos dahil meron silang gustong mangyari. No? Maraming tao na lumalapit sa Diyos kasi meron silang hinihiling. Maraming tao namamanata pa dahil meron silang hinihiling. Pero alam niyo mga kapatid, kung yung panalangin, ito ay yung paraan para makipag-communicate sa Diyos at wala nang iba pa, kundi yun lang pakikipag-communicate sa Diyos, alam niyo, sapat na iyon para gawin natin yung pananalangin. No? Sapat na yon para tayo manalangin sa Diyos. Sapat na yon para ito ay gawin natin sa bawat oras ng ating buhay. Na yung pananalangin ay paraan para makipag-communicate sa Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, si Jesus Christ, no, sabi niya, kayo'y humiling sa aking Ama. No? Sabi niya doon, humiling kayo sa aking Ama at ito'y ibibigay niya sa inyo alang-alang sa kadakilaan niya. No? Ulit, no? Humiling kayo sa aking Ama at ito'y ibibigay niya sa inyo alang-alang sa kadakilaan niya. Alang-alang sa kadakilaan ng Diyos. Hindi ibibigay ng Diyos yung iyong dinadalangin dahil sa'yo. Ibibigay ng Diyos yung iyong ipinapanalangin dahil mapagbigay siya. So kung ganito tayo mag-isip sa ating pananalangin, malaki ang ipagbabago ng ating prayer life. Kung ganito tayo mag-isip patungkol sa ating panalangin. Na ipagkakaloob ng Diyos yung aking panalangin, hindi dahil magaling ako, hindi dahil marami akong sinasabi kapag ako'y nananalangin. Ibibigay ng Diyos yung aking pinapanalangin dahil siya ay mapagbigay. Pero maraming tao, kukunin yon out of context. Sabi ni Kristo, panalangin ko lahat ng gusto kong ipanalangin. At ibibigay ng Diyos. Ngayon, ang daming Kristiyano lalapit sa Diyos, demanding pa. No? Demanding pa, ganito, sasabihin, lalapit sila sa Diyos, ibigay mo ito sa akin dahil meron akong pananampalataya sa iyo. Sabi mo, hingin namin ito at ito'y ibibigay mo sa amin. No? Maraming ganun, demanding pa sa kanilang pananalangin. Pero ang itinuturo ng Diyos, tinuturo ni Kristo dito, ay ganito tayo dapat manalangin. Our Father. Ang problema, maraming Kristiyano, huminto na doon sa Our Father. Na tinignan yung Diyos ay yung Diyos tatay ko, kahit ano pwede kong hilingin dyan. Kahit na anong paraan ako lumapit sa Kanya, ako'y pakikinggan niya. No? Bakit? Kasi Our Father, tatay ko nga yun yung tatay ko nga. Ganyan yung ginagawa ko lapit lang ako ng lapit Totoo yun na doon sa sinasabi ni Kristo, may relational na aspect yung sinasabi niyang Our Father sa pagtawag natin sa Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, hindi naman natapos yun doon Hindi naman sinabi doon, Our Father in heaven, give us this day our daily bread. Hindi naman ganun No? Ang sabi dito, Our Father in heaven, hallowed be your name. Ngayon, anong ibig sabihin ng name?
No? Sino ba yung name? Sino ba yung dapat hallowed yung pangalan? Pag sinabi nating name, yung pangalan ng Diyos, no? Yung pangalan ng Diyos. Yung mga Israelita, yung mga Jewish people, hindi nila binabanggit yung pangalan ng Diyos. Yung Yud-Hey, Vav-Hey, hindi nila yung binabanggit. Kasi para sa kanila, napakabanal ng pangalan ng Diyos, hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan ng Diyos. At iyon yung paraan ko para gawing banal yung pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng hindi ko pagbanggit sa pangalan niya. Kaya hindi binabanggit. Kasalanan para sa pag binanggit mo sa harap ng mga Israelita, yung Yahweh, babatuhin ka hanggang mamatay. Bakit? Dahil sa kanila, sobrang banal ng pangalan na yon, hindi mo pwedeng gamitin. No? Hindi mo pwedeng gamitin yung pangalan na yon. Kaya, ang ginagamit nilang pangalan ng Diyos, alam nyo kung ano? Jehovah. No? Jehovah. Ito yung pangalan na kanilang ginagamit pag tinatawag nila yung Diyos. At importante na maunawaan natin itong bagay na ito. No? Kasi merong mga tao na hindi nakaunawa dito sa mga bagay na ito at nag-theologizing na sila dito sa mga pangalan ng Diyos na ito. No? Na yung Yahweh daw, demigod lang daw 'yon, no? Elyon daw talaga yung pangalan ng Diyos. No? Pero para dito sa mga Hudyo na ito, yung pangalang Yahweh ay hindi nila mabanggit dahil ito yung pagpapakita nila doon sa kabanalan ng pangalan ng Diyos. Sabi sa Exodus 34, 5-7, sabi doon, Exodus 34, 5-7, ang sabi dito, Yahweh descended in the cloud and stood with him there and proclaimed Yahweh's name. Sabi doon, Yahweh passed by before him and proclaimed, Yahweh, Yahweh, a merciful and gracious God, slow to anger and abundant in loving kindness and truth, keeping loving kindness for thousands, forgiving iniquity and disobedience and sin, and who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children, and on the children's children, on the third and the fourth generation. The Lord descended into the cloud and stood with him there. Ito, nakikipag-usap ang Diyos kay Moses. No? Nakikipag-usap ang Diyos kay Moses. Sabi niya doon, at sabi doon sa verse 5, the Lord descended in the cloud and stood with him there, and proclaimed the name of the Lord. And proclaimed the name of the Lord. The Lord passed before him and proclaimed. Ano yung ipinroclaim ng Diyos yung kanyang pangalan? No? At ano yung proclamation doon sa pangalan niya? At yun yung sinasabi dito na, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. So, ibig sabihin, nung sinabi ni Kristo dito na hallowed be your name, yung name na yon ay hindi lang yung pangalan ng Diyos, kung hindi yung kabuuan ng kanyang attributes, yung ating gagawing banal, ating ilalagay sa napakataas na pedestal dahil sa kabanalan ng pangalan ng Diyos. Sabi sa John 17:6, I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. I have manifested your name. No? Hindi lang binanggit ni Kristo yung pangalan ng Diyos, kung hindi si Kristo bilang incarnation ng Diyos mismo ay idineclare at iminanifest yung kanyang pagiging Diyos dito sa mga tao. Kaya, nung sinabi ni Kristo dito na hallowed be thy name, yung name doon ay ang Diyos sa kabuuan ng lahat ng kanyang attributes. At alam niyo, napakaraming pangalan ng Diyos. Napakaraming pangalan ng Diyos. Sabi doon, Jehovah Nisi, the Lord
my banner. Jehovah Ra, the Lord my shepherd. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Shammah, the Lord is there. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Jehovah Shabbath, the Lord of hosts. Napakaraming pangalan na ginamit para sa Diyos. At lahat ng ito, no? Lahat ng ito yung itinutukoy ni Kristo nung sinabi niyang, Holy is your name. Holy is your name. At si Kristo, napakarami ding itinawag sa Kanya bilang ating Diyos. Siya ay Messiah, siya ay tagapagligtas, Redeemer, Lamb of God, Good Shepherd, the Word, Light of the world, Emmanuel, Alpha and Omega, Prince of Peace, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, Bread of Life, Living Stone. Napakaraming pangalan na ini-attribute kay Kristo. Napakaraming pangalan na in-attribute kay Yahweh. At itong mga attributes na ito, yung sinasabi ni Kristo na gawin mong banal itong mga ang Diyos sa kabuuan niya. Hindi lamang yung specific na pangalan. Dahil ang pangalan ng Diyos, no? Yahweh, Jesus, ito ay nagdadala ng attributes ng Diyos. Ano naman ibig sabihin ng hallowed? Hallowed. No? Ibig sabihin ng hallowed ay holy. No? Banal, set apart, kakaiba, hindi siya yung normal. No? Siya ay hiwalay sa atin. Hindi kagaya natin. Siya ay category on its own. God is holy. Alam niyo mga kapatid, may account sa Numbers, no? Sa Numbers. Kung naaalala niyo si Moses at si Aaron. Dahil itong Numbers, no, nandun na sila sa wilderness, yung bayan ng Israel nandun na sa wilderness, no? Ngayon, reklamo yung mga tao kasi walang tubig. Sabi nila, saan namin painumin yung sarili namin at itong mga alaga naming hayop, saan sila iinom? Walang tubig dito sa wilderness, parang disyerto, no? Ayun, nagreklamo sila kay Moses tsaka kay Aaron. Sabi ng Diyos kay Aaron tsaka kay Moses, dun sa bato, kausapin mo. Kausapin mo lang yung bato. Sabi ng Diyos. Kausapin mo yung bato, no? Sabi doon, sabi sa verse 6 ng Numbers 20, verse 6, sabi doon, Then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the entrance of the tent of meeting and fell on their faces. And the glory of the Lord appeared to them, and the Lord spoke to Moses, saying, Take the staff and assemble the congregation, you and Aaron, your brother, and tell the rock before their eyes to yield its water. Sabihin mo yung sa bato, ilabas mo na yung tubig. Ganun lang, simple lang no? Ilabas mo na yung tubig. Sabi niya, So you shall bring water out of the rock for them and give drink to the congregation and their cattle. And Moses took the staff from before the Lord as he commanded him. No? So, ang ganda ng sinabi ng Diyos no? Walang init ng ulo no? Ganito yung gawin nyo, may bato doon, kausapin nyo yung bato, sabihin nyo yung bato, ilabas yung tubig, at maglalabas yun ng tubig. Sa pamagitan nun, makakainom yung mga tao. Makakainom yung mga tao. Anong ginawa ni Moses? Sabi sa verse 10, Then Moses and Aaron gathered assembly together before the rock, and he said to them, Hear
Now, you rebels. Pinagalitan niya pa. No? Shall we bring water for you out of this rock? And Moses lifted up his hand and struck the rock with his staff twice. Bilang isa, 2 beses niya pang hinampas. No? And water came out abundantly, and the congregation drank, and their livestock. Verse 12, and the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe in me, sabi doon, because you did not believe in me to uphold me as holy in the eyes of the people of Israel, therefore you shall not bring the assembly into the land that I have given them. Anong connection nun dun sa holy is your name? Etong si Moses, inutusan ng Diyos na kausapin mo yung bato, pero ang nanaig kay Moses ay yung kanyang makasalanang lupang katawan. No? Kasi syempre, ma-pride na to eh. Kasi nung panahon na hinawi yung dagat, itinaas yung kamay niya at dun sa staff, at yung staff na yon na hawak-hawak niyan, ang daming mga miracle na ginawa nito. No? Ang daming mga miracle na ginawa nitong staff na to. At akala, syempre, nasanay na siya na yung staff na yun yung gumagawa ng miracle. Kaya siguro, kaya hinampas niya ngayon yung bato. Hindi naman yun yung instruction sa kanya. Na yung glory, dapat mapunta sa Diyos, kasi sasabihin niya lang doon sa bato, tubig, lumabas ka, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay mangyayari yung bagay na yun. Pero gusto ni Moses, meron din siyang matinding gagawin. No? Hindi niya hinayaan na sumunod lang dun sa instruction ng Diyos. Gusto niya, meron din siyang papel dun sa event. Kaya yun ang ginawa niya. Hinampas niya yung bato. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Dahil ginawa niyo yan, hindi niyo ginawang banal ang aking pangalan. Kaya hindi kayo ang magdadala sa assembly na ito patungo sa lupang pangako. Kaya hindi kayo. No? So makikita natin dito na si Moses ay hindi niya ginawang banal yung pangalan ng Diyos. Kaya sabi doon, and the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe in me to uphold me as holy in the eyes of the people of Israel. No? You didn't uphold me to be holy. No? In the eyes of Israel. No, sabi doon, therefore, you shall not bring this assembly into the land that I have given them. So, yun yung consequence. Kaya hindi nakarating sa lupang pangako si Moses dahil dito sa bagay na ito. Hindi simple yun. Hindi simple yun na nagalit lang. Hindi, nagalit si Moses kaya hindi siya nakapunta sa lupang pangako. Hindi yun simple lang. No? Ang ginawa ni Moses bilang leader ng Israel nung time na yon, hindi niya pinapaging banal yung pangalan ng Diyos sa harap ng bayan ng Israel. Kaya nga sinasabi ni Kristo dito, gawin niyong banal yung pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagsunod din sa Kanya. No? Makikita natin, paano, ito yung unang petition ng ating panalangin. No? Our Father in heaven, holy is your name, hallowed be your name. Ito yung petition natin sa Diyos na maging banal yung pangalan mo sa aming mga buhay. At paano mangyayari yon? Paano sasagutin ng Diyos yon? Alam niyo mga kapatid, paano natin ilalagay ang pangalan ng Diyos on high regards? Pagiging banalin ng pangalan ng Diyos, ito ay sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya at kung sino ang Diyos. At kung sino tayo bilang tao at sa pamamagitan ng ating pagsunod.
No? Sa ating panalangin, mga kapatid, no? Sa ating pananalangin, ang importanteng bagay na dapat nating iniisip, kung sino yung ating pinapanalanginan at kung sino tayo bilang tao. No? Sino tayo bilang tao at sino yung ating nilalapitan para tayo manalangin sa Kanya. Napaka-importante nito na dapat sa bawat panahon na tayo mananalangin sa Diyos, iniisip natin kung sino yung ating kinakausap at kung ano yung kalalagayan natin bilang tao, bilang makasalanan, bilang hindi nakaabot dun sa kalwalhatian ng Diyos, bilang tao na sa araw-araw ng ating buhay nagkakamali, nagkakasala. Yun yung titignan natin sa ating sarili na wala tayong maiaambag, wala tayong dala-dala sa ating paglapit sa Diyos, maliban dito sa ating pagiging mahina, sa ating pagiging makasalanan. Isipin natin kung gaano tayo makakasalanan. At gayon din, isipin natin kung sino yung ating nilalapitan. Bakit? Ba't kailangan ng mga bagay na yun? Hindi ba pwede diretso na lang tayo sa prayer natin? Alam nyo mga kapatid, kung tayo mananalangin ngayon, isipin nyo, imagine nyo, no? Imagine nyo, na buksan ng Diyos yung langit. Yan. Imagine nyo, buksan ng Diyos yung langit at ipakita niya yung presensya niya sa atin. Ano kaya yung paraan ng ating paglapit sa Kanya? Paano kaya natin ipapakita yung sarili natin sa Diyos? Paano kaya kung kada mananalangin tayo, bubukas yung langit at ipapakita ng Diyos yung Kanyang presensya sa atin? Alam nyo, may ilang mga character sa Bible na nakita yung presensya ng Diyos sa langit. Si Isaiah, anong sabi niya? Nakita niya yung presensya ng Diyos. Naku, patay na ako! Kasi makasalanan ako eh. Tapos nandito ako sa harap ng banal. Patay na ako kasi ako'y namumuhay kasama ng mga maruruming labi. Si John ganun din. No? Nung siya'y inakyat sa langit at nakita niya yung kalwalhatian ng Diyos, ganun din. Takot yung namayani sa kanya. Tapos tayo kapag nananalangin tayo, parang kung ano na lang yung panalangin natin. Marami pang mga tao, no, mga Kristiyano sa loob ng church, kapag nananalangin sa Diyos, sigaw ng sigaw. Pinapagalitan si Lord. May na-experience ako niyan dito. Sisigaw-sigaw. Talagang nagtatangs pa eh. Bakit ganun? Yun ba yung reverence na ipinapakita natin sa Diyos sa ating pananalangin? Kaya importante sa atin bilang mga mananampalataya na tignan muna natin yung sarili natin at tignan natin yung kinakausap natin bago tayo magsalita. Kasi kung sa totoo lang, kapag kaharap natin ang presensya ng Diyos at tayo mananalangin sa Kanya, baka hindi na tayo makapagsalita. Dahil sa takot at kamanghaan doon sa Kanyang kadakilaan. Kaya sa tuwing tayo mananalangin, no? Sa tuwing tayo mananalangin, alamin natin at yung ating kalalagayan bilang tao at kilalanin natin yung Diyos bilang person na ating pinapanalanginan. Alam nyo, sa mga account sa Bible, si Habakuk, no? Si Propeta Habakuk, grabe na yung sitwasyon niya. No? Yung sitwasyon niya, desolate yung temple, no? Nung time niya, at nananalangin sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, grabe na yung nakikita ko sa lipunan na kung nasaan ako. No? Pwede ba baguhin mo itong mga bagay na ito? Alam mo, sabi ng Diyos sa kanya, ang sagot ko sa iyong panalangin, sasakupin kayo ng Babylonia. Sasakupin kayo ng Babylonia. Ang hinihingi ni Habakuk ay kapayapaan, na kilalanin ng mga tao si Yahweh bilang Diyos. Pero ang sagot ng Diyos sa kanya, ipapadala ko sa inyo yung Babylonia.
At alam nyo, alam nyo yung sabi ni Habakuk? Imbis na siya ay questioning niya yung Diyos dun sa sagot ng Diyos sa kanyang panalangin, alam mo sabi niya? Hindi man mamunga ang puno ng igos, ako'y magpupuri sa Diyos. Pagpupuri pa rin sa Diyos yung kanyang panalangin, hindi pagsumbat dun sa Diyos, sa gagawin ng Diyos sa bayan ng Israel. Si Jonah, kilala si Jonah? Si Jonah ay pinapunta ng Diyos sa Ninive. No? Pinapunta ng Diyos sa Ninive si Jonah. Ayaw niyang pumunta doon. No? Sumakay siya sa barko, pumunta siya doon sa opposite ng Ninive. Doon siya pumunta. Ano nangyari? Alam natin ang nangyari. Nagkaroon ng bagyo sa dagat, nagbunutan, siya yung napili na itapon sa dagat kasi nga, siya yung malas. Siya yung dahilan kung ba't bumagyo. No? At alam natin yung storya na siya ay nilamon ng malaking isda. No? At doon sa sitwasyon ni Jonah, no? Sa sitwasyon ni Jonah, nung time na yon, pwede na naman questioning yung Diyos eh. Bakit mo ako dinala dito? No? Pwede ba ilabas mo na lang ako? No? Pwede ba dito sa sitwasyon na kinalalagyan ko, ilabas mo na lang ako? Pero ano yung sabi sa Jonah chapter 2? Jonah chapter 2, Jonah's prayer. Ang sabi dito, then Jonah prayed to the Lord, his God, from the belly of the fish, saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. No? For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your waves, your billows passed over me. Then I said, I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your holy temple. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds are wrapped about my head. At the roots of the mountains I went down to the land, whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord, my God. When my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you into your holy temple. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. Na doon sa sitwasyon ng buhay nito ni Jonah, na nandun, napaka-unique nung situation niya. Nasa loob siya ng malaking isda. May naka-experience na ba sa inyo noon? Ha? May wala. Sobrang unique nung situation ng buhay ni Jonah. Pero ang sabi niya, pagpupuri at thanksgiving sa Diyos, dito sa nararanasan ko sa aking buhay, hindi siya sumusumbat sa Diyos na bakit mo ako dinala dito? No? Bakit hinayaan mo ang mangyari sa akin dito? Nagmi-mission lang naman ako. Bilang propeta mo, para i-announce yung good news dito sa mga tao ng Nineveh. Pero ano yung sabi niya? Thanksgiving, pagpupuri sa Diyos, at pag-aalaala sa Kanya. Na dapat tayong mga Kristiyano matutunan natin yung ganung panalangin. Na sa bawat sitwasyon ng ating buhay, kung ito man ay mabigat, ito man ay masaya, ito man ay paghihirap, taggutom man ito, na tayo'y magpuri sa Diyos sa ating pananalangin. Hindi yung, Panginoon, gutom na ako, bigyan mo ako ng pagkain. Although, pwede mo naman gawin yon. Pero maaari ba sa atin bilang mga mananampalataya na sa ating pananalangin ay itaas natin yung pangalan ng Diyos? Dakilaan natin siya at sambahin natin siya sa ating pananalangin. Sa pamamagitan ng tamang pananalangin sa Diyos.
na sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, kung alam lang natin at kilala lang natin yung Diyos, lagi tayong mananalangin sa Kanya. Lagi tayo. Alam nyo, mga kapatid, no, itong mga nakaraan, meron akong napanood sa YouTube. Ang pangalan niya, Monesh Pabrai. No? Indian siya na nasa US. Mayaman to. Mayaman tong si Monesh Pabrai. Alam nyo, si Warren Buffett, isa sa pinakamayaman na tao sa mundo. Isa sa pinakamayaman na tao sa mundo, nag-o-offer siya ng lunch. Pero, bago ka makipag-lunch sa kanya, kailangan nyo mag-bidding. No? Magbibid kayo. Ngayon, kung sino yung pinakamataas na bid, siya yung pwedeng makipag-lunch doon kay Warren Buffett. No? Ngayon, to si Monesh Pabrai, ang sabi niya, siguro kaya ko magbayad ng 2 milyon para makipag-lunch lang kay Warren Buffett. No? 2 milyon, mga kapatid, para lang makapag-lunch doon sa isa sa pinakamayamang investor sa buong mundo. 2 milyong dolyar ang babayaran niya para lang mangyari yung bagay na yun. Umabot yung bidding ng hanggang 650,000 at siya yung nanalo. No? Kaya nagkaroon siya ng panahon, ng pagkakataon para makapag-lunch dito kay Warren Buffett. Tayo ba, mga kapatid, pag nanalangin tayo, kailangan nyo magbayad? Sino bang mas dakila? Ito bang si Warren Buffett o ang Diyos na siyang nagbibigay ng kayamanan sa mga tao? Ito bang tao na ito na totoo meron siyang nabot sa buhay, o ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay para maging posible yung mga bagay sa paligid natin? May mga tao na gustong magbayad para lang makausap yung mga prominenteng tao. Pero tayo, alam niyo mga kapatid, mas mahal yung binayaran ni Kristo para lang makausap natin ang Diyos ng personal. Tapos tayong mga Kristiyano, wala tayong buhay panalangin. Para maging posible na tayo'y makalapit sa Diyos, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay nang sa gayon maging posible na tayo'y makalapit sa Diyos at inilagay sa ating puso yung templo ng Diyos. Nang sa gayon, tayo'y makakalapit sa Kanya. Pero anong ginagawa natin? Hindi tayo nananalangin sa Diyos. Kung kailan kailangan mo na magbayad ng bills, dun ka mananalangin. Hindi ba pwedeng habang meron kakasahod mo palang manalangin ka na sa Diyos? Bakit kailangan pang umabot doon sa last resort yung Diyos? Para ba siyang parachute? Na kapag may emergency, doon mo lang gagamitin yung panalangin. Na ito ay libreng ibinigay sa atin. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, tayo'y nakakalapit sa Diyos. At kung itong tao na to, na nagbayad ng napakalaki para makausap lamang yung isang napakayamang tao, si Kristo ay nagbayad ng kanyang buhay nang sa gayon tayo bilang mga Kristiyano ay makakalapit sa Diyos. At masasabi natin sa Kanya yung pagpupuri, yung pagsamba, at yung mga hinaing ng ating puso. Kapatid, yung pananalangin, kahit, alam niyo, may mga sobrang legalistic sa Bible na meron lang oras ng pananalangin, meron lang daw dapat na ikaw dapat ka nakatayo, nakatas ang iyong kamay, ikaw ay nakaluhod, ikaw dapat ay nakaupo. Alam niyo, wala namang prescription ng Bible kung anong paraan ka mananalangin. No? Maaring ikaw ay nagda-drive, maaring ikaw ay naglalakad, maaring ikaw ay nagtatrabaho, maaring ikaw ay nakahiga. No? Maaring meron kang ginagawa, binibigyan mo ng panahon yung sarili mo makipag-communicate sa Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, sa buong araw ng ating buhay, dapat tayo nananalangin. At tinitignan natin yung presensya ng Diyos sa ating mga buhay.
Kaya wala tayong clue bilang mga tao kung ano na yung nangyayari sa buhay natin. Bakit? Dahil hindi natin nakikita yung presensya ng Diyos na sumasama sa atin. Kaya wala tayong clue. Bakit kaya nangyayari ito sa buhay ko? Bakit kaya yung mga tao sa paligid ko ay ganito yung nangyayari sa kanilang mga buhay? No? Nakikita natin yung mga bagay na yon, pero hindi natin nakikita na yung presensya ng Diyos ay sumasama sa atin sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Na yung presensya niya ang gumagabay sa atin sa araw-araw ng ating buhay. Makikita na lang natin yung mga big events na nangyayari sa buhay natin na sasabihin natin, ito ay gawa ng Diyos. Yung kaninang bumangon ka sa iyong higaan, hindi mo ba nakita na presensya ng Diyos yung sumasama sa iyo kaya ka nakabangon? Mga kapatid, sa araw-araw ng ating buhay, sa bawat oras ng ating buhay, tayo'y manalangin sa Diyos. Ang Diyos ay nakikinig sa atin at ang Diyos ay makikinig sa atin. Hindi dahil magaling tayong manalangin. Ang Diyos ay makikinig sa atin dahil yun yung kanyang character. Kaya kapag lumapit tayo sa Diyos, hindi natin daladala yung ating lakas. Lalapit tayo sa Diyos at tayo'y dumadalangin sa Kanya at ang ating pleading ay ang Kanyang character. Panginoon, Ikaw ay mapagbigay. Panginoon, Ikaw ay healer. Panginoon, Ikaw ay malakas. Panginoon, ako ay mahina. No? Sa pamagitan ng pagkilala natin sa Diyos, ang ating pananalangin, ang ating pananalangin ay magiging mas nakaayon doon sa disenyo ng Diyos sa pananalangin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, purihin ang iyong pangalan. Sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. At banal ang iyong pangalan. Panginoon, itong mga salitang ito, bigyan mo po kami, Panginoon, ng karunungan na maintindihan itong mga salitang ito. Dahil itong mga bagay na ito, Panginoon, ay makakatulong sa aming mga buhay espiritual kung paano kami lalapit sa iyo bilang aming Diyos. Tulungan mo po kami. Sambahin ang iyong pangalan. Sa bawat panahon na kami dumadalangin sa iyo, maunawaan namin ang aming kalagayan bilang tao at makilala ka namin bilang aming Diyos na banal. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan